nag-poll naman po tayo, no, sa ating mga subscribers and followers. Ang tinanong natin, okay ba gamitin ang utang kapag nagkakasakit tayo? Okay? At ang sagot po, no, mga 698 po yung sumagot. Hindi, pero kung wala ng option, no choice, kundi mangutang. 35% yung nagsabi niyan, no? Hindi. Universal Healthcare Insurance kasi dapat 26%. Oo, okay lang, basta mabayaran, 21%. Hindi, sa emergency savings dapat yan kunin, 13%. At hindi, sa private insurance kasi dapat yan, 5%. No? Ako, ang kaisipan ko naman dito, ang sagot ko dyan ay dapat hindi. Kasi universal healthcare insurance dapat ang mag-cover niyan. Sa pangarap kong lipunan, sa gusto natin na lipunan ay sana yung universal healthcare mako-cover na niya lahat yung mga pagkakasakit natin. At bakit yun pinag-uusapan natin? Kasi nga may may panukalang amyendahan ang Universal Healthcare Act at ito ay pasado na sa Senado, no? So under the proposed measure, yung PhilHealth premium rate for 2025 will decrease from 5% to 3.25%. Tapos for 2026 ito ay magiging 3.5, 2027 3.75 and 2028 ay 4%. For migrant workers, the proposed measure states that their premium contributions shall be based on the income floor. Ang income floor I think ay nasa 5,000 pesos with the national government subsidizing 50% of it, no? So, yun yung isa sa mga, so pasado na yan sa Senado, hindi natin alam kung mapapasa yan sa Kamara, no? Pero para sa akin talaga, kailangan ma-increase no, yung pondo ng PhilHealth. And dahil nga kinukuhanan pa ng pera yung PhilHealth no ng National Treasury tapos nag-i-increase ng ng premium, parang it doesn't make sense, Mas maganda na wag nang kuhanan para may ng pera ng National Treasury ang PhilHealth para magamit na lang yan, either ipababa yung premium na binabayaran natin or para sa akin mas maganda pagandahin yung coverage ng PhilHealth, no? Kasi ang laki talaga ng opposition no doon sa move ni Finance Secretary Recto na i-transfer yung 90 billion pesos from PhilHealth papuntang National Treasury, no? Kasi magre-remit ng 30 billion no ang PhilHealth sa October 16, no? Malapit na yan, next month na yan. Kung hindi a-action ang Supreme Court. Nung August 27 ay nagbigay na ng 30 billion. So meron na. Nakakaloka, 'di ba? Yun yung nangyari. So May 10 pa pala nakuha na 'yan at nung August 21 ay may 10 billion. Nakaloloka talaga ako diyan, nakakainis siya, no? So, 'yun. And then another 30 billion is set to be remitted on October 16 along with the final 29.9 billion remittance in November. So 29.9 billion naman sa November. Kaya nakakairita talaga, no? Kaya ay nako, pakinggan niyo na lang yung mga mga allies natin on good governance, At sila yung supportahan natin sila. I'm sure wala tayong mga problemang ganito niyan. Meron mga tutulong kay Senator Risa na hadlangan ng mga ganitong modus operandi, okay? At syempre may kaguluhan din no doon sa dito sa zero budget for OVP dahil nga ayaw niyang sagutin yung pag-explain sa paggamit ng mga budget niya. So medyo nakakaloka din naman 'yun, no? At kung siya yung tatakbo na presidente next time, no, I think maganda rin naman na i-explain niya, no? At I'm sure matalino siyang tao, kaya niyang i-explain 'yan. Okay? Pag-usapan naman natin itong Maharlika Fund, no? So, tinanong natin, saan ba maganda kunin ang pondo para sa Maharlika Fund, no? At 734 votes meron tayo. Mula sa ninakaw sa kaban ng bayan, 69% overwhelming, no? Yung nagsabi na
So, dapat na sa ninakaw ng bayan yan kunin. No? Budget surplus at pagbenta ng assets ng gobyerno, 13%. General Appropriations Act sa private sector, 7%. Pondo mula sa Land Bank, DBP at BSP, 6%. At pondo mula sa SSS, GSIS at Pag-ibig, 5%. Para sa akin, wag nang kukuhanin yung mga, wag gagalawin yung SSS, GSIS at Pag-ibig, please. No? At ito lang po yung mga balitang nakuha natin tungkol sa Maharlika Fund. No? In the next 2 to 3 months ay magsa-start na daw itong makapag-invest no, sa mga projects dahil kumita na ito ng interest income na about 1.5 billion pesos. Yan. So yan po yung ating mga kaganapan.